Vice President Sara Duterte tumakas daw? Or tatakas? Ano na naman ba tong balitang ito na pinapalabas ng ibang mainstream media na itong si Vice President Sara Duterte ay tumakas na? At ito, panoorin po natin ang harap-harapang pangsupalpal ni Cayetano at ni Senator Bato de la Rosa sa mga pro-impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Grabe talaga, no? Grabe yung mga pangyayaring naganap kahapon sa hearing na to. Pero ang pinakamalala dito, yung mga issue na ibinabato pa rin kay Vice President Sara Duterte. At talagang nagsagawa pa ng rally itong mga makakaliwa. Malupit talaga, iba rin in fairness din may pondo kayo sa mga rally nyo Talagang umaano kayo kumakabig kayo ng malupit Oo, iba din So yun nga mga barateros, mga kabiyaya, talagang supalpal lang inabot ng mga pro-impeachment. Siyempre, sino pa ba yung mga pro? Dyan si Antivirus at yung si Pimentel na mga pro-impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman na natin kung ano yung mga dahilan nila. Siyempre may mga may mga dream, may mga pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Pinakamalupit nilang makakalaban at talagang alam nilang dudurugin sila ay etong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang pinagtutulong-tulungan na nila na mawala or mahalis sa kanilang daanan patungo sa kanilang minimithing pangarap. Tangina, pangarap. Pangarap nyo maging presidente, bakit? Pangarap ba namin na maging presidente namin kayo, mga ulul? Minsan di namin pinangarap at hindi sumagi sa utak namin na maging presidente si Raisa May, hindi. Si Lisa Hontiveros. Pinagsama Lisa Hontiveros. Hawig naman tsaka iisa lang din ugali, kaya okay lang. Samantalang may sumasabit Samantalang bago tayo mapunta doon ay may mga ipapakita ako sa inyo ng mga picture. Eto nga sabi ni aming kaibigan na poging-pogi na si Greco Belhica ay eto nga sa impeachment ni CJ Corona, merong 50 million bigayan kada senador. Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay tumataginting lamang na 150 million kada pirma ng congressman. Yan ang problema. Ang tanong dito, bakit ang daming bukod sa hangarin nila? Kasi hindi rin basta-basta maglalaro ang mga politika na hindi talaga nila napapakinabangan ng gusto. Hindi kaya may mga senador din na nabahagian ng 150 million? Tanong lang naman. Kasi yung ibang obvious na yung ibang yung ibang senador diyan, hindi na magpapangalan. Yung ibang senador diyan atat na atat na ma-impeach si Sara, baka talagang naambunan din ni Prime Minister Martin Romualdez. Prime Minister ulol, hindi rin namin pinangarap na maging Prime Minister ka namin. Naku po, baka kung si Marcos iipunin ng tubig para magamit sa tagtuyot, baka si Martin Romualdez ipunin ng, ipunin ng tae para ipangpataba sa mga halaman. Yan ang mahirap dyan. Kaya naku po, sabi nga nila like father, like son. So dito, like pinsan, like pinsan. Pinsan, like pinsan. Ang galing, no? Meron tayong magagawa at magagawa pa. Ang tubig kapag umulan iipunin at gagamitin sa araw ng tagtuyot. Kay Martin Romualdez, hindi naman. Tayo ay may magagawa at magagawa pa.
Iipunin natin ng mga dumi ng tao at ipangpapataba sa mga palay, sa mga halaman para makatipid tayo ng abono. Ay, nako po. Hindi ko alam talaga kung anong mayroong utak kayo, no? So, eto pa. Yan. Eto, malupit, oh. 285. Tumukod kay Romualdez, resibo ng Unity sa camera. Yun po, may Unity na. Tanga na, isang mukha na lang ngayon lahat dyan, no? Alam mo, pag pinagtatanggal mo yung ulo nila, buhaya lahat ng mapapalit, eh. Talagang bagay sa lahat. Talagang kontrolado ni Tamba yung Congress, no? Kahit din naman ako kaya Martin Romualdez, ambunan mo naman kami. Mayayaman na yung mga kongresista, baka kaming mga vlogger pwede naman. Hindi ka na namin babanatan. Ipopromote ka namin dito. Kahit pwede na sa akin 10 million, hindi naman nagaman sa pera. 10 million, hindi ka lang namin babanatan. Wala lang, hayaan nga namin sa ginagawa. 10 million. Pag nakuha ko na yung pera, banat ulit sa'yo. Iniscam si Prime Minister. Yan, 285. Wait lang, asan yung ka-LQ ko dito? May ka-LQ ko dito, tingnan natin, 100, ito to. 185. Tingnan natin, dito natin calculate na. 285 times 150. Ay, grabe, Grabe yung wait lang, mali ata yung ginawa ko. Ulitin natin, saan yan? Ma-X ka ito pala. 285 divided by 150. Ayan, yun pa rin ang lumalabas, eh. So, 400 400 billion pesos per hindi kaya mali itong calcu ko, parang mali-mali, Pero laking pera niyan, 285. Kung sabi nga ni Greco Bellica, di ba? May 150 million kada isa. So sa 250, naku po, ang laking pera niyan. Mapapasana all ka na. Siguro may na ako. Yun lang yung iba, nagtataka ako sa iba. Kung tayo nakokontento tayo sa buhay natin na pasimple lang, basta may biyaya sa araw-araw, okay na sa atin yun. Ba't kaya etong mga to ubod na nangayaman, tapos parang di pa rin sila kontento dun sa yaman na meron sila? Bakit? Siguro baka masyado silang responsableng ama or ina na pati yung anak ng magiging apo niya talagang pinaghahandaan niya na yung for the future. Kasi laki na ng pera nila, no? Pero papasana all ka na lang talaga. Samantalang mapunta tayo dito, nagwawala na po. Nagwawala na ang mga pro impeach kay Vice President Sara Duterte. Na sila, nagwiwilga. Siyempre, sino ba yung kasama? Kung ang Congress, bagay, kabilang na rin pala to sa Congress kasi nanalo na to. Kung ang Congress, kadalasan, ginagawa nilang palipas oras yung sa mga issue ng Duterte at sa mga vlogger para kesa gampanan nila yung kanilang responsibilidad sa kanilang mga distrito, ay etong mga bagong halal na mga congressman, eto naman yung pinag-aaksaya ng panahon. Panoorin natin. Hindi nagpapadala sa pressure si Senate President Francis Cheese Escudero sa mga panawagan ng ilang grupo na agad nang simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit niya na dapat sundin ang tamang proseso ayon sa konstitusyon at batas. Si Troy Gomez sa report! Araw ng Lunes, iba't ibang grupo. Sundin! Ano to? Ano nakalagay? Sundin ang konstitusyon, impeachment, trial. Ngayon, sundin daw ang konstitusyon. Anak ng teteng.
Kayo pa yung may ganang magsalita ng konstitusyon pero yan din ang palagi nyo nilalabag. Grupo ang sumugod sa Senado upang ipanawagan na agad nang simulan ang Kawawa tong nakasalaming bata. Sino to? Puta na andito na naman si paring adik ko. Oh, paring adik. Kung may paring RJ sa Banateros, merong paring adik sa mga sa mga kawawa naman si RJ. Ginawa pa ako halimbawa tol. May paring RJ, may paring RJ. Wala, nagkagulo-gulo na tuloy. May paring adik sa mga anti-Duterte, isa siya dyan, ano to ba? Umiyak ka na ba, Dilima? With feelings, rally na lang with feelings pa. Ayop na yan, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga kailangan muna ng paglilitis para alamin natin kung guilty ba o hindi si VP Sara. Kung hindi natin gagawin yung paglitis sa kanya sa pamamagitan ng impeachment trial, how can we know now the truth? Who know now? You know now. Tagina to. Ginagawa na nga, atat lang kayo Ang kanilang pagprotesta ay isinagawa matapos ilabas ni Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino ang mungkahing 19-day expedited impeachment trial. Ayon sa naturang at least wala naman sinabi dito na hihinto yung impeachment. So anong kinukuda nyo? Tanga na, dapat nandun kayo naglilingkod sa mga distrito nyo Puta na, yan ang hirap. Yan ang sinasabi namin na yung mga congressman na hinalal, sabihin na natin hinalal sila. Dapat naglilingkod sila sa mga distrito nila, pero anong ginagawa? Nakatutok lamang sa mga Duterte. So ibig sabihin, pinapasahod natin sila ng ganyan lang ang kanilang trabaho. Yan yung masaklap dyan Kaya talagang dapat tinaalis na yung kamera na yan. Walang kwenta. Table, maaring simulan ang impeachment trial sa Hunyo 11 at tapusin bago magsara ang ika-19 na kongreso sa Hunyo 30. Liwanag Suportado naman ang panawagan ni Senador Wing Gatchalian, Coco Pimentel, Mig Zubiri, Joel Villanueva, Nancy Binay at Risa Hontiveros. It is our constitutional mandate. The Constitution tells us to do so. The Constitution is the Bible of our country. We have to follow our Constitution. Dagdag pa ni Zubiri, mahalagang magpulong ang mga senador sa isang caucus upang pag-usapan ang issue, lalo't may mga panukalang batas pa na hinahabol ipasa bago magsara ang Kongreso. And as far as I know, the only knowledge of this impeachment as far as I'm concerned is what his statements are in the media. Sana naman he tells us, either one by one or as a whole. Wala talaga kaming alam. Ngunit sa kabila ng mga panawagan, tumanggi si Senate President Francis Chis Escudero na madaliin ang proseso ng paglilitis na dapat isagawa alinsulod sa konstitusyon. Hindi kasi gusto nila iparating itong mga anti-Duterte. Gusto nila na wag nang litisin o rektang i-impeach na si Vice President Sara Duterte. So magulo din sila kasi gusto din nilang madaliin, gusto nga nilang mamadali para ma-impeach na. So ang katwiran nga dyan ng ibang mga senador, hindi pa pwede kasi nga unang-una, kapag ginawa namin yun, parang dumipende na lang kami din sa inyo, mga hayop kayo. Hindi, walang murang ganun wala. So parang ganun nga parang dumipende na lang ang Senado sa mga kagustuhan ng mga makakaliwa, ng mga gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte, 'di ba? So tsaka ito pa isa. Kung kagustuhan, kung gusto nyong madaliin ng impeachment, dapat isabay natin si Marcos. Kasi puro sila confidential fund, ang daming problema na kinakaharap ngayon na talagang pwedeng or katwiran na pwedeng i-impeach or ma-impeach si Marcos Jr. Yan ang mahirap dyan Nakadepende lang kayo sa Duterte. Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama.
Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Ginawa ni Escudero ang pahayag nang tanungin siya kung nakakaramdam siya ng pressure mula sa publiko na agad aksyonan ang impeachment case. Gusto nila madaliin namin yung aming constitutional duty. Ang hirap din ng trabaho ni Dilima, no? Di ako naaawa na rin ako kay Dilima, kay Risa. Naawa ako sa kanila kasi ang hirap ng trabaho nila. Alam mo yun? Kasi eto na lang may malaman ka nga lang na isang tao na galit sa'yo, na alam mo namang wala kang ginawang masama pero galit sa'yo, medyo nasasaktan ka ng konti. What if pa kaya dito sa mga to na talagang halos buong Pilipinas ata galit sa kanila? Tsaka naawa na rin ako kay Dilima, no? Pero mo, kapalit. Alam naman na natin to na ito ay parang ano lang to parang katulad ng kay Torre. Inalok si Torre ng posisyon na maging PNP chief ng kapulisan. Kapalit ay gipitin mo si Pastor Kibuloy, gipitin mo ang KOJC, ikaw ang mamuno sa pag-aresto, pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ikaw ang dumakip sa mga Duterte kung sakaling may susunod pa at may mga bali-balita na isusunod nga daw si Pulong Duterte, huwag naman sana, no? So ang kapalit nun, yung pagiging PNP chief. Eto naman, kay La Dilima, ang kapalit ay kagustuhan nilang makabawi kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang Congress nakipagsanib puwersa sa mga makakaliwa at sinusunod ng Congress ang gusto ng mga ito katulad nito ni Dilima kasi para makabawi din sila kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman na natin, hindi ko na kailangan pa ikwento kung ano yung mga nabisto dito sa pagkatao ni Laila Saba Queen Dilima, no? So talagang lahat ito ay talagang may mga kapalit. Katulad na lang yan, nagulat tayo na number 1 ang Akbayan Party List. Na pumasok pa to kung ano ni Dilima. So doon pa lang halatado na at alam naman natin na gagawin silang puppet ni Romualdez. Gagawin silang puppet kung may puppet si Marcos, katulad lang yan nila Gadon, nila Torre, yan, yung magkapatid na Rimulya, yan, mga puppet ni Marcos yan eh. So meron din dapat si Pinsan. Alam nyo naman na piling presidente si Pinsan at sabi nga ni Amy Marcos na Romualdez at Araneta na nga lang ang nagmamanipula ng bansa natin. So sabi ni Amy Marcos yan, hindi nanggaling sa akin. Inano ko lang, walkover, yung kanta. So yun nga no, so ganun din kay Romualdez. So sino ba itong mga puppet na to? Yan, una si Risa Ontiveros, Laila Dilima, yung tatlong idiot na makakaliwa. Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi minsan nagbabara tong itong channel ko, yung cellphone ko naglalag. Tong laptop ko naglalag pag nababanggit ko yung mga pangalan ng tatlong idiot na yan. Basta binansagan sila na The Three Idiot. Yung The Three Idiots sa movie, maganda yun kasi talagang nakaka-inspire. Dito, ito nakakabuisit. Etong Three Idiot na to. At marami pa. Maraming puppet si Marcos na ginaanan na hinahawakan niya para labanan si Vice President Sara Duterte. Kagaya nga ng sinabi ko, dahil nga sa ambisyon. Kasi kung si Lisa ambisyon na maging presidente, paano pa nga si Romualdez? Gusto nga niyan Prime Minister. Wow! Social ka ha? Oo, yung iba, presidente. Kumbaga, hindi naman masamang mangarap. Lahat naman tayo may mga may karapatan mangarap. Kaso over yung kay Romualdez, Prime Minister. Talagang panghabang buhay na posisyon ang kagustuhan ng hinayupak. Okay, tuloy natin to kay Chis Escudero. Gagampanan namin yun pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon.
Samantala, naglabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanilang defense team, handa silang humarap sa impeachment trial upang patunayan na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Pero ang pinakamalala dito, may balita nga na tumakas na daw to si Vice President Sara Duterte. So yan yung papakita ko sa inyo mamaya. Dito muna tayo sa isa pang video. Pakinggan nyo to ha. Dito kasi, dito sa video na to ni asan yan? Ni Senator Cayetano, dito ay binueltahan niya yung mga estudyante. Sa tutusin dapat hindi pala ito muna, ito pala dapat muna yan. Andito yung pinaka-kwento niya, tapos panoorin natin yung pinaka-full video. Dito kasi binueltahan ni Senator Lino Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano, itong mga law student na ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dapat anak ng teteng, yung mga yung pinagtutuunan nyo ng pansin, hindi yung pati ba naman dito nakikisaw-saw kayo. So, panoorin natin. Ay panawagan po ang isang abogadong senador sa mga law school na nakikisaw-saw ngayon sa issue po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni NJ Montejar. Nanawagan ng 5D ng Ateneo Schools and Colleges na ituloy na ng 19th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-issue ng statement ay ang mga dekano ng Ateneo de Manila University School of Law, Xavier University Ateneo de Cagayan School of Law, Ateneo de Davao University College of Law, Ateneo de Zamboanga University College of Law, at Ateneo de Naga University College of Law. Bukod sa Ateneo, nagsalita rin sa issue pabor sa impeachment ang De La Salle University, mga miyembro ng UP College of Law Faculty, at San Beda Graduate School of Law. Ayon sa itong tanong dyan, bakit etong mga estudyante na to or etong mga paaralan na to nakikisali? Alalahanin natin, diyan nanggagaling lahat ng mga recruitment ng mga NPA. So ano ba ang papel ni Vice President Sara Duterte sa mga NPA, sa mga makakaliwa? Ano pa ba? Kasi nga isa ang mga Duterte na pumuksa sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Kaya lintik na lang talaga ang galit nila sa mga Duterte na ngayon ay usapang impeachment na nga, kaya gigil sila na ma-impeach si Sara kasi nga gusto nilang bawian yan. Gusto nilang mabawian, gusto nilang maraming ang purpose nitong impeachment na to. Pag nawala sa kapangyarihan bilang Vice President Sara Duterte, bilang Vice President etong si VP Sara, yun, pwede na nilang atakihin. Wala nang kapangyarihan wala nang lakas, no? So, isa pa, makakabuelo nga yung mga kalaban na wala na silang makakalaban sa darating na 2028 election. Kaya etong mga to nagtutulong-tulong. So sino bang may pakana nito? Walang iba kundi yung mga makakaliwa na mga leader ng recruitment diyan. Hindi ko nabanggitin kung sino yan. Diyan naman nanggagaling yan sa mga school na yan, no? Kaya nga ewan ko na lang kaya nga nagtataka ako ba't nanalo pa Hindi ito sa totoo lang, dati bilib na bilib ako sa mga yung kwento kasi nung una okay naman talaga, hindi totaling paano ko ba di-deliver. Ang mga makakaliwa kasi isa rin yan sa akin na bilibang ko noon dahil sa kanilang pinaglalaban. Kaso ngayon iba na iba na yung sistema no? Kahit gawan mo ng mabuti ang mga makakaliwa, babalikan nga pa rin nila ng hindi kabutihan. At yan, nasubukan yan mismo ni Pangulong Duterte. Binigyan niya ng posisyon ang mga makakaliwa pero ang ginawa, tinuklaw pa rin siya. So ibig sabihin, kahit anong gawin mong kabutihan sa kanila, wala pa rin. Pag ginusto nila na talagang kakalabanin kanila. Ganong kalupit. Sa grupo, isang continuing body ang Senado. Kaya dapat raw simula na ngayong 19th Congress ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pero ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na maging consistent ang mga law school na nananawagan ng impeachment. I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it and I'm happy they're very active and I'm happy that they have statements
But may I advise them also to be consistent. Di ni Cayetano na isa ring abogado, tahimik ang nabanggit na law schools nung magsampa ng Yan. impeachment ang Duterte Youth Party List laban kay President Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko. Oh, so anong ang pinapamukha nitong ano na to, na bakit sa impeachment kay Vice President Sara Duterte ang ingay nyo, pero pagdating sa impeachment na isampa na sa Congress at binaliwala nga ng Congress yun, impeachment yun laban kay Pangulong Marcos, kay Mr. Marcos Jr. Ang hirap kasing tawagin siyang Pangulo. Parang hindi kaaya-ayang lunukin. So, bakit tahimik sila? So, eto lang yan eh. Saan ba nanggagaling ang mga makakaliwa, 'di ba? Sa mga school. Katulad niyan, kung ano yung mga school diyan na popular, no? So, ibig sabihin, bakit tahimik sila sa impeachment kay Marcos? So, ibig sabihin, talagang ang administrasyong Marcos at ang makakaliwa ay iisa na. Iisa na sila kasi isipin nyo, may impeachment din kay Marcos, ba't hindi kayo nananawagan? Ba't nakay Sara lang kayo nakatutok? So alam na this. Kaya ang ganda ng kaya ang ganda ng komento dito ni tawag dito ni Senator Cayetano. Pero maingay naman sila ngayon laban kay VP Sara. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House eh. Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. Giit din ng veteranong senador na walang obligasyon ng law schools na makisawsaw sa issue ng impeachment. Tama. Lalo't mainit ang diskusyon patungkol dito ngayon. Tama. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case Di nila trabaho yun, pero may freedom of speech. So okay lang din yan, pero ang pangit lang kasi dito, one-sided sila. In each and every impeachment case magsalita, pero in a highly charged environment. Nanindigan naman si Cayetano na mabigat na magiging tungkulin nila bilang senator judges kung matutuloy nga ang pagdinig. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment Boom! Para sa Diyos. Wala na, ang linaw nun. Ganda nun, palakpakan natin. Ang galing mo doon na Senator Cayetano. Tama naman yung sinasabi niya na ang linaw naman, ang Duterte binoto ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino. Number 1 sila kahit saang lugar. Hanggang ngayon nga, nagtataka pa rin tayo bakit hindi nanalo yung iba. Diba? So pinatunayan ng taong bayan na tutol sila sa impeachment. Tapos etong mga to, palaging sinisigaw na kagustuhan ng taong bayan. Binabastos daw ang taong bayan. Pero pagdating sa impeachment laban kay Marcos Jr., tahimik kayo. Sasabihin nyo, hindi pa rin gusto ng taong bayan. Yun nga rin yung palaging yan nga rin yung palaging sinisigaw ng taong bayan na i-impeach na si Marcos Jr. Katulad na lang yan, yung mga lumabas na ratings. Trust rating ni Marcos, pabagsak na ulit. Hindi na nga pabagsak, bagsak talaga. 'Di ba? So yun palang napakaliwanag na pinatunayan ng taong bayan kaya nanalo ang mga Duterte senatorial candidate. Hindi man lahat kasi alam naman na natin na merong mekos-mekos na nangyari. At makikita mo naman sa boto pa lang nila Senator Bato at Senator Bongo na umabot talaga at sumira pa ng record. 'Di ba? Kauna-unahang senador na may pinakamataas na boto sa kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? So doon pa lang pinatunayan na ng mga Pilipino na ayaw nila diyan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos kayo na mga pro anti-Duterte, sinisigaw nyo kagustuhan ng taong bayan, mga siraulo ba kayo?
Kagustuhan ng taong bayan eh. Bakit? Yung kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si Marcos, ba't ayaw niyong ipaglaban? O, diba? Para patas. I-impeach niyo si Marcos, i-impeach niyo si Sara. Tapos, kaso nga lang may problema. Ito ang problema. Pag na-impeach si Vice President Sara Duterte, pag na-impeach si Marcos, sige ito eh, pag na-impeach si Sara, aakyat si Romualdez. Pag na-impeach si Marcos, magiging presidente si Romualdez. So wala nang vice president. So si Chis Escudero ang magiging vice president. Eh paktay lalo pala ang Pilipinas. Huwag pala muna. bigla ako napaisip, parang binigyan ko ng buwelo si Romualdez. Parang parang pinush ko na, ikaw na maging presidente. Hindi talaga hindi totoo man, puwera biro, bakit ayaw pakinggan ang kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si Marcos? Pinatunayan na nga ng taong bayan na ayaw nilang ma-impeach si Sara. Ganun lang kadali, napaka-basic lang. Kaya tama yung sinabi dito ni Senator Cayetano. Alam nyo, matagal-tagal din nating hinanap ang yung banat ni Senator Cayetano dahil medyo alam naman natin nakadikit ito ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte, no. So, ngayon siya bumabawi pero good sa lahat ng sinabi niya. Samantalang, pakinggan naman natin ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Impeachment court, di pa ma-convince. Sabi ni Senator Bato sa pamumuno ni Escudero bilang president officer. So, panoorin natin to. The impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court. Ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Laban kay VP Sara Duterte, ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin nung ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan namin kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as alam mo, Senator Bato, magtagalog ka na lang kasi. Ako din nahihirapan sa iyo as impeachment court, members of the impeachment court ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Chis Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-take up ngayon today doon sa floor. Opo. Hindi ko mapipicture out kung anong mangyayari ngayon pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte, on June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct.
correct. June 11. Opo, at Okay, bukas. doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi. Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap mahirap magbalita kung Opo. anong gagawin at anong mga plano natin. Panoorin na lang natin kung anong mangyayari. Opo. Hindi, para sa akin din mas okay yung ganung plano ni Senator Bato na hindi masyadong magsasalita about sa mga plano nila dyan. Kasi kadalasan kasi yan din ng inaantay ng mga kalaban yung mga ganyan na lalo na yung Congress na atat ngayon sa impeachment kaya nila binabakbakan ng Senado. Nagaantay din talaga yan. So tanungan yan. So sino ba unang tatanungin yan? Siyempre si Risa. Ano yung narinig mo doon ng mga plano ng mga ibang senador? Ano ba yan? Sino ba yung atin doon? O pakisabihan na meron silang bonus meron silang bonus kapag sila ay pumirma or pumanig na or maging pro impeachment kay Vice President Sara Duterte. So yung mga ganitong okay to, good sa akin to na wag mo nang magkomento, magsalita na kung ano yung mga plano nila kasi talagang makakabuelo makakabuelo yung mga kalaban. Imbis na mas maganda kung guluhin natin din yung paminsan-minsan yung utak nila. Hindi lang yung panay utak nila utak natin ang ginugulo nila. So yan, tuloy natin. Doon po sa speech ni Senate President Cheese Escudero kagabi, Senator Bato, kayo ba ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag kaugnay nga po diyan sa mga issues na kaugnay din sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Nung bumaba pa siya sa kanyang upuan, bumaba siya sa floor para explain ang lahat, para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro patungkol dito sa impeachment. So, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi. Opo, ang isa sa mga issue dapat itawid ang impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress, Senator. Sorry. Yung particular issue na yun is medyo meron kaming disagreement. All others okay ako, agree ako doon sa kanya, pero yung pagtawid ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. At itong i-final po ninyo, isinusulong na resolusyon. Hindi kasi ay putik na yan. Ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. So yun alam nyo yung about sa pagtawid sa 19th Congress to 20th Congress, alam nyo para din sa akin wag na. Kasi diyan magkakaroon ng focus. May panibagong na naman diyan may panibagong isipin na naman. May panibagong mga mabubuong alam niyo yung mga planong syempre against sa mga Duterte. No, so para sa akin ako ayoko din, sarili kong opinion, mas okay na yan na nandyan kaysa itawid pa yan sa 28th Congress. Doon din ako tutol. Kasi magpapanibago na naman yung panibagong talakayan na naman, panibagong ganito naman. Parang babalik ka lang ulit sa umpisa. Eto, nasimulan na rin naman. At yan din naman din ang kagustuhan ng mga hinayupak. So, ang lang, pagbigyan na lang na kung kailan ituloy ang impeachment trial na yan. Daming nasasayang na oras ng gobyerno, no? Ang daming problema sa Pilipinas, pero ito yung kinakaharap, ito yung solusyon. Kagaya nung sinabi nga ni Vice President at ni Pangulong Duterte na hindi sila ang problema ng bansang Pilipinas. Problema ng bansang Pilipinas ay gutom, trabaho at droga. Yung tatlong yan. So,
hindi ko naman din sa minamaliit ang mga Duterte, pero katulad na lang yan, si Pangulong Duterte, hinidnap nila. May nabago ba sa Pilipinas? Yung mga kagustuhan na magkaroon ng trabaho, puksain ng kagutuman, puksain ng droga, nangyari ba? Diba? Tatusin, mas lalong nagkagulo kasi nagwala kaming mga supporters ni Pangulong Duterte. So kapag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, mapupuksa ba ang kagutuman sa Pilipinas? Mawawala ba ang droga? Magkakaroon ba ng trabaho na masagana ang mga kapwa natin Pilipino? Hindi rin. Sa halip mas nakakatulong pa nga ang Office of the Vice President. Ang hirap lang kasi talaga ang Office of the President at Office of the House Speaker masyado lang maingay talaga sa social media sa mga ginagawa nila. Minsan din kasi gawin nating pagpantayin natin ng gusto. Partida, tinanggalan pa at kinaltasan pa ng pondo ang Office of the Vice President. Pero kung talagang susubaybayan nyo sila, mas di hamak na ginagawa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tungkulin kaysa kay Marcos Jr. Mas di hamak na mas maraming natutulungan ng Office of the Vice President kaysa sa Office of the President. Yun yung pinagkabaliktad nila. Kaya nga kung ako ang tatanungin, impeachment, dapat maipataw yan kay Marcos, hindi kay Vice President Sara Duterte. Yun talaga yan dyan. No? So kaya nga walang magiging solusyon kung ma-impeach man si Sara, wag naman sana, no? Walang mangyayari talaga. Ito ay talagang kaya lang nila ginagawa to para ba sa ikakaunlad ng Pilipino, ng Pilipinas? Hindi ganoon. Para to sa kanilang agenda. Para to sa kanilang mga pangarap na mga posisyon sa darating na 2028. Yan talaga ang yan talaga yung punot dulo bakit nila pinupush ang impeachment na yan. Kasi anak ng teteng, kung problema ang mga Duterte, wala na si Pangulong Duterte dito, pero ano nangyari? Mas lalo pang gumulo. Napuksa ba droga? Pataas ang krimen sa Pilipinas. Pataas ang mga inaabuso, sinasaktan ng mga taong mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So walang nangyari. Talagang ang totoo, hindi problema ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Ang problema dito, yung administrasyon na puro pamumulitika at puro agenda lang bang sariling kagustuhan lang nila yung kanilang pinapairal dito sa Pilipinas, kaya nagkakaganito ang bansang Pilipinas. Pero kung maayos ang administrasyon ni Marcos, nakapokus ito sa yung tatlong problema ng Pilipinas, masagana ang bansa natin. Kaso kung puro Duterte lang ang pinagpopokusan ng administrasyon, wala talagang mangyayari sa atin. Eto, lahat to, wala naman to Tong hearing na to, wala lahat yan. Kung maayos, sabi ko nga sa inyo, kung maayos ang pinuno, maayos din ang magiging bunga niyan. Kung maayos ang isang puno, maayos ang lahat ng bunga niyan. Pero kung ang ugat mismo ng isang puno ay bulok, wala kang mapapakinabangan sa buong dahon, sanga at puno niyan. Ganun yun. Kaya ang totoong problema dito, hindi mga Duterte, kundi ang administrasyong Marcos, na hindi niya nga alam yun. Hindi alam ni Marcos yun. Kasi lagi siyang tulog. So ito na nga yung panibagong issue laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayaw talaga nilang tumigil. No? Ayan. Yan Philippine Star. Ito ay isa sa mga kilalang mainstream media. Pero wala naman din sinasabi dito na tumakas. Dito lang sa taas meron. Just in, Vice President Sara Duterte is traveling to Kuala Lumpur, Malaysia for the personal trip with her family, the Office of the Vice President announced on Thursday. So dito, ito kasi, isa lang to sa mga post at ngayon ginagamit na ng mga tanso dugyot vlogger. Tanso na, dugyot pa, vlogger pa. So ginagawa nila tong panibagong issue na naman para maiba to. Etong mga vlogger na to, laking views no? Pag hindi kayo gumawa ng chismis, wala views, no? Nga,
Gutom tiyan. Kawawa naman mga anak nyo. Alam nyo minsan kasi, kadalasan dumidepende rin niya sa kitaan eh. Kapag ang pera mo nanggagaling sa masama, laging gutom talaga yung mga anak nyo. Yung pamilya nyo, minsan nagkakasakit, diba? Tataka kayo, dami yung pera pero lagi kayo may mga sakit. Tataka kayo yung mga anak nyo, laging may karamdaman kahit sagana naman sa pagkain. Paano nga kasi yung pera ng pinanggagalingan ng kinikita nyo at pinapakain nyo sa mga anak nyo galing sa mga ganitong kabulustugan? Kaya ako sa'yo, tigil-tigilan nyo yan. So maraming vlogger ang umano nito, ang kumukontent nito na kesyo tumakas na daw si Vice President Sara Duterte. Meron pa nga yung yung pinabiling suka ng mister niya na nakapulot ng cellphone sa bakery. Kesyo daw kasama daw yung kabit dun sa Kuala Lumpur. Sabi ko, butang ina nyo, ang dami nyong alam. Akala nyo, wala kayong alam mo kung mapakalilinis itong mga hayop na to. Ayan guard, may tataka sa Pinas. Eto, di ko alam to, bad drug test. Ban drug test do. Putay na pangalan pa lang. Hindi ko nabasa to Dapat pa nga pala hindi to pinapansin kasi binaban yung drug test Ibig sabihin addict din tong hayop na to. Galit sa drug test So eto na mga biyaya mga banateros na isa sa mga fake news ngayon na huwag niyong paniniwalaan na wala ho sa bokabularyo ng mga Duterte na tumakas about dyan, lalo na yan sa impeachment na yan. At naglabas naman na ho ng saloobin ng statement sa loobin tuloy. Tama nga naman. Statement na itong si Vice President or ang Office of the Vice President, nahaharap sila sa trial sa impeachment. So yan po yung abangan natin. Etong mga nakikita nyo mga post, lalo na yung mga tanso dugyot, dilawang tae na vlogger, huwag nyo masyadong pagpapansinin nyo. Maaari nga, pwede nyo i-report nyo pa puro lang kasi talaga sila ganyan ka-fake newsan kasi nga dun sila kumikita at yun din ang naka-script sa kanila. So para i-brainwash yung mga kaisipan nyo. So yan yung sinasabi kong tumakas si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas na kanilang pinapauso na naman ngayon. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo? Haba na ng daldalan natin. Mag-iisang oras na. Ano pong maikukomento nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng